malapit nang matapos. Ito yan siya, oh. Ito yung palagi kong kinakain. Masarap siya. Korean ramen. At excited akong tikman ng aking kimchi. Tapos ng aking ramen, guys. Look, naglagay pa ako ng egg. Nagutom talaga ako. Ginawa ko yung kimchi kahapon. Kahapon ng hapon. So, bali 24 hours, mahigit 24 hours na siyang tapos. So, tignan natin kung maganda yung pagkagawa. Look. Mas madami siyang carrots at ano ba ang tawag sa radish? I-google ko. Nakalimutan ko na kung anong Tagalog. Or kung anong Tagalog, anong English pala ng radish. Radish pala. Sorry. Radish pala. Yung white. Mas madami akong nilagay na carrots. Kasi konti lang yung cabbage ko. Pero na-miss ko talagang kumain. Kaya gumawa pa rin ako ng kimchi. So, cabbage, carrots, at radish. Then, luya, sibuyas, ni spring onions, at ano ba ang knoblauch? Bawang. At isang piraso ng apple para ano siya? Ano ba ang para ma-ferment talaga maganda. Kaya nilagyan ko ng apple. Then sa sauce, may fish sauce. Madaming chili. At yung chili namin, binili kong, wait lang ha, pakita ko sa inyo. Ito yung chili na ginamit ko. Galing pa ito ng nung pumunta kami sa US, 2024 pa yun. Bumili kami ng isang ganito ang pagkalaki-laki. Talagang ginagamit siya for kimchi. Gusto ko nga sana maglagay ng maliliit na shrimps. Wala nga lang ako mabilhan. Pero so far naman, super siya, super anghang. Super, ano ba yun? Anghang niya. Kasi galing ito ng, look, galing ito ng Korea. Pero, dinistribute for US, California. Pero ano siya? Sobrang anghang. Pag namimiss kong Pilipinas, isa ito sa kinakain ko. Kasi noong teenager, wala pa akong 18, tumira ako ng super short sa Baguio City. At naging katulong ako sa Korean family na for short term lang, 2 months lang yon, na dumating yung parang summer vacation sa Korea. Then yung mga bata gusto nilang mag-aral ng English, so pupunta sila ng Pilipinas for 6 weeks, mga ganyan. Marami silang dalang instant noodle na ramen. Doon ako na-expose. And since then, kapag
kung sa maanghang rin lang kasi ang Philippine food naman hindi masyadong maanghang, no? Maliban na lang sa sausawan. Doon ako na-expose dito kaya kung bumibili ako niyan ang pumapasok sa ano ko sa memories ko, yung memories ko noong sa Baguio City. At ang bait ng amo namin kasi free kaming kainin ko anong gusto namin. At yung ramen noodles na nabibili namin dito sa Germany, ano siya, yung nakapack. Siyempre imported, no? Pero marami na ngayon, nabibilhan, pati nga Amazon. Amazon kasi sa Deutsch. Kasi yung say, ay set ang pag-pronounce. Kaya yung Amazon, naging Amazon. So far, yung kimchi kong ginawa, success naman siya. For sure, halos every 3 days akong kakain ng kimchi kasi madami akong ginawa eh. At saka hindi naman sila dapat matagal sa ref. Then, pero for sure, pag after 1 week nitong nakalagay sa ref, mas masarap pa siya kasi yung chilies niya at yung seasoning, mas lalong maging intense. Lalabas yung sipon ko nito. So anyway guys, sa mga katulad kong nasa abroad, ano yung pagkain yung kung kinakain nyo bumabalik yung alaala sa Pilipinas? Siyempre sa akin, monggo, isa yon. At dahil di ako marunong magluto, hindi ako marunong magluto. Pero kaya ko naman siguro mag-adobo, hindi nga lang siya yung sobrang perfect. Pero monggo ang palagi kong kinakain dito. Kasi nga pwede mong lagyan ng yung kasi may mga nabibili na rin namang chicharon dito sa Asian store. So yun ang nilalagay ko. Pero marami akong namimiss na pagkain sa Pilipinas. Katulad ng paksiw na bangus. Yung sa tiyan niya banda. At gusto ko yung ginataan na dahon ng gabi. Kung sa salita namin, pising ang tawag doon sa dahon. Masarap yun pag may gata. Yung chili, tapos nilagyan ko ng pagkadami-daming luya. Yung sobra, hindi. Kasi dito imported din ang luya, no? Bumili ako ng madaming luya. Kasi pang ano ko yan siya, pang pasensya na sa tuhod. Anyway, back to luya. Tinatanim yan sa amin eh. Isa yan sa main product ng Nueva Vizcaya. At syempre, Quirino din or Isabela. Pero yan ang main product sa amin. Anyway,
ang pagkain maraming luya na bumabalik yung memories ko sa Pilipinas. Kung paano kami magtanim dati every Saturday and Sunday. Ang sarap ng aking kimchi da. Kaso lang maanghang talaga siya. Pero look. Red na red. Wala itong food color ha. Ano lang to, yung talagang chili powder. Pero pagkakain ka nito, pagkakain ka ng kimchi, huwag ka makipaghalikan. Mabaho ini nga. Dahil syempre, fresh yung garlic and yung spring onions. Madami akong nilagay. Prost. Malapit na maubos dahil. Ganito ang ginagawa para mabilis. Yung mga maliliit na lang guys. Sulit. Sulit yung paghiwa-hiwa ng mga paghiwa-hiwa ko ng ingredients. Kasi ang tagal maghiwa ng carrots eh. Pero sulit kasi masarap siya. Have a nice evening guys. Salamat. Kung sakali mang pinanood mo hanggang sa uli, maraming salamat. Comment down below. Kung YouTuber ka man, mag-comment ka para maibalik ko sa'yo ang views at kung ano pa man. And I can also support you kung sakali mang pareho tayong vlogger. Or kahit sa Facebook. Kung sakali mang nag-YouTube, may content ka din sa Facebook. Comment down below, then I'll visit you. Thank you guys. Have a nice evening.